Paano ba tinitingnan ng isang engineer ang structural integrity ng isang building design bago ito umabot sa construction? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pang pagbati ng kapayapaan at pagpapala ng may likha sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating channel at ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinitingnan bilang isang structural engineer ang integrity ng isang structural design bago ito ma-finalize para sa construction. So, ang mga structural analysis tools gaya ng ETABS ay ginagamit ng mga structural engineer para makita kung paano gumalaw ang isang building in response sa iba't ibang uri ng mga applied loadings. Tulad ng bigat mismo ng building, saka yung mga tao at gamit na nasa loob nito. Ganun din ang mga loads na galing sa typhoon at earthquake na pwedeng mangyari. Paano ito makakatulong sa mga engineers at sa mga kliyente? Pag gumagamit tayo ng mga software, nakikita natin ang skeleto ng building, maintindihan natin kung paano ang interaction ng bawat structural elements sa isa't isa. Kaya mas madali nating malalaman kung ano ang mga dapat ayusin or i-adjust para save yung ating structure at magampanan niya ng maayos ang purpose kung bakit siya ipinatayo. At para naman sa mga nagpupundo ng project, magkakaroon sila ng confidence at peace of mind na ang building or infrastructure na kanilang pinagkagastusan ay hindi lang magandang tingnan, kundi ang mahalaga ito ay safe at matibay laban sa kalamidad. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng isang mahinang structure kumpara sa maayos na structural system. Una, ito ang isang maayos na design. Dito sa ating model, pag naglagay tayo ng loadings, katulad ng earthquake, ang ini-expect nating galaw ng building ay uniform sideways, either X or Y direction. Ito ang ideal na gusto nating galaw ng building para masabi natin na maayos ang pagkakalagay ng mga poste at mga biga or mga beams. Samantalang dito naman sa hindi maayos na structural framing system, makikita natin na may posibilidad na magresulta sa unfavorable stress na maaaring magdulot ng structural collapse pagdating ng malakas na earthquake. Dito sa ating model, tignan natin sa top view para makita natin kung paano yung movement ng structure. So nakikita natin na yung building ay may twisting movement. Ibig sabihin, ang structure ay hindi maayos kasi may torsion. Karamihan sa mga nag-collapse na mga building noong mga lumipas na mga earthquakes ay dahil sa twisting movement. Kaya itong twisting ang iniiwasan nating makita dito sa ating simulation. Aside from ETABS, may iba pang mga softwares na makakatulong sa ating mga civil engineers sa pagdi-design. Andyan ang SAFE, Midas Engine, Robot, SAP, STAAD, at marami pang iba. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan na mag-perform ng finite element analysis, dynamic simulations, at stress testing at design. So ayan po, nakita natin kung paano makakatulong ang structural analysis software sa ating mga structural engineers at lalong higit sa mga may-ari ng mga buildings. Dahil sa paggamit ng mga ito, mas magiging madali ang pag-develop ng accurate, matipid, at safe na structural system. Kung may natutunan kayo mga kabayan, huwag niyong kalimutang i-like and share ang video na ito at ibahagi ang inyong mga comments sa comment section. Salamat sa panonood at hanggang sa muli, see you sa ating next video.